nasa battle era ka ngayon? Kasi di ba, mga comments sa social. Actually, kaya lang siya nagmukhang battle era kasi nababalita ngayon yung mga battle ko. Pero noon pa po, kahit nung hindi ako nag-artista, yun talaga pagkakakilala sa akin ng friends ko. Diba, may mali lang na food. Ako yung pinapapunta nila sa cashier para ano, kasi parang may customer service voice po ako. Na pag sila yung kausap ko, ganun pala, ganun. Pero pag yung professional or yung mga taong respect ang kailangan, kaya ko silang pakiusapan ng may point ako pero polite. Excuse me po. Ayun yung customer voice service ko. Excuse me po. Medyo mali po yun. Kumbaga, hindi po siya patol pero kaya ko pong i-correct or kaya ko pong ipaglaban yung deserve ko kapag kaya ko. Basta hindi ko po, ako po kasi ayoko nang pinapatahimik ako kahit sa bahay. Kahit sa bahay, panganay po ako eh. Kapag sa bahay, pag nakita kong mali yung nangyayari, mali yung sitwasyon, mali yung pag-handle, wait lang po. Kahit may po, parang ako po yung nagiging dominant. Pero magalang. Parang hanggat alam ko po na hindi ako mali, hindi ako bastos, hindi ako masamang tao, at hindi ko sila tinatapakan, mag-voice out po ako. So hindi siya pagpatol era, pagpatol life. I think it's in my life. Marami nakikurious, sino daw yung matandang una mo in story, matandang parang binastos ka, parang gano'n. Hindi. Natawa nga ako kasi sabi ng iba, hindi pa siya pinapagalitan pag nagpo-push. Akala niya, supportado ako. May mga ano namin, mga galing sa staff or sa management mismo or sa Star Magic. Akala nila papagalitan ako. Pero sila yung nagsasabi na sa susunod, ipicturan mo. I-post mo para madala. Kasi alam naman po nila yung tama at mali. Alam naman nila na pag nasa tama ako, doon ako nagsispeak out. And ba't naman po nila ito-tolerate kung mali yung ginagawa ko, diba? So, ba't din nila ako patatahimikin kung tama yung ginagawa ko? Kaya, ang nangyari po kasi nun, ayoko po kasi ng unang-una nababastos ako. Pangalawa sa parang wala po sa posisyon para pagsalitaan ako ng masama. Alam niyo po yung nagpuput ng words sa sarili ko na hindi ko man sinabi. May magpapapicture po kasi, pero gusto niya ako po yung pupunta doon. And masabi ko lang po sa inyo, yung gusto niyang puntahan ko, inuman. So, circle siya ng inuman ng matatanda. Ano yun? Ay, kaya nga ako pumupunta dito eh. Kasi sabi ng boyfriend ko, yung boyfriend ko kasi ayaw niya talagang pinapapunta sa magpapapicture. Kasi parang, syempre kung kahit naman ako magpapapicture kay Ann Curtis, dito ka. Nandun tayo. Hindi, diba? Ma'am Ann, pwede pong magpapicture. Ako po ang mag-a-adjust. Kasi si Ma'am Ann yun. So, hindi man ako level ni Ann Curtis, pero kung magpapapicture po sa isang celebrity or kilalang tao, sana nandun po yung respeto kasi naghihingi tayo ng time, ng favor. And opposite po yung na-experience ko ng araw na yun. Pa-picture siya, sabi niya, pa-picture yung ano, ganito ganyan. Okay po, sige po. Yan ang customer service voice talaga. Sige po, sige. Sabi ng boyfriend ko, okay lang po ba dito na lang po? Sabi ng matanda, ay, sino pa puputayin ko? Yung matatanda patatayuin ko. Kinanon kami. Sabi ng boyfriend ko, alangan naman po siya po yung pumunta doon. Tapos sabi ng matanda, kaya nga ako nandito eh. Kaya nga ako yung sumusundo sa kanya eh. Kasi nga ako na nga yung nakikiusap, papupuntayin ko siya. Tapos nakatingin lang kami kasi disbelief eh. Parang, seryoso po ba? Tapos para sabi, ay ayaw niya. Ayaw niya. Sige, wag na. Gumanan siya. So parang, okay po, wag na. Gumanan na lang kami. Tapos paglabas, hindi niya alam na nasa likod ako. Paglabas dun sa mga nagiinuman siya. Wala, ayaw. Ayaw, wala. Gumaganon siya. Sabi ko, excuse me ma'am. Sorry, hindi po namin ayaw ha. Hindi po namin ayaw, wag niyo pong ibahin agad sa conclusion kasi baka isipin po nila ayaw lang namin for no reason. Wala naman pong problema magpa-picture, ma'am. Ang sa amin lang po, nabastos niyo po kami. Ay, wala naman kasi sabi ayaw na. Maganon siya. Ano sinasabi ayaw niya? Amin niya. Ma'am, nasa likod niyo po ako, karirinig ko lang po. Sabi, ay, ayaw. Kumanon po kayo. Sabi niya po, hindi. Sabi ko lang, ayaw, pag hindi niyo po pupuntahin, ayaw. Ganyan. Kaya nga po, ma'am, i-explain po natin yung naging sitwasyon kasi kung hindi naman po kami nabastos, hindi po kami hihindi. Sumisigaw sila, di ka masikat! May sira yung karir mo, ganyan na yan. Malalawas ka, ganyan. Huwag na kayong babalik dito, Mga ganun. Gumaganon yung, di ko siguro asawa niya. Tama na. Huwag na mag-picture dyan. Okay na ba yan? So parang doon ako, parang, ha?
bakit ganun? Parang ako pa yung mali na ganun. Tapos may gusto pa daw mag-video. Parang sabi ko, okay po, mag-video po kayo kahit i-live no, wala naman pong mali sa sinabi ko. So kaya dun po ako habang pauwi talaga, keyboard warrior ako, hindi ko na naiisip yung mga typings ko. So may isang nag-reply dun si Miggy, si Poch. Nag-reply ni Miggy, bro, ano talaga yung mga ganyang entitled people? Bro, pa-check nga kung tama yung spelling tsaka yung grammar ko. Kasi nagmamadali, syempre pag bugso ng damdamin, hindi mo na maiisip yun kung grammatically correct ka ba. So bro, pa-check naman kung tama, baka maibalik sa akin yung call out ko. So yun, hanggat kaya ko po i-call out at hanggat deserve nila ma-call out. Ayoko kasi yung, hayaan mo na, hindi talaga. Kaya nagiging rampant yung ganun eh, kasi hinahayaan.